Oh. Bale, pag-pray lang natin. Hallelujah. Okay. Sige, habang naghihintay tayo sa ating mga kapatid, kasi medyo marami tayo. At least mga 9:30 tayo magsimula. Okay, mag-ano na tayo ng konting sharing about the Word of God. Okay. Totoo niya kapag Sunday school, pagka Sunday, ng ating schedule 8:30 to 11:30. Pero dahil family day ngayon, special Sunday, pero kasi tayong family day na tinatawag, patapos ng service, pero tayong salo-salo. Kaya 9:30 tayo sisimula niyan. May komunyon. Okay, meron tayong komunyon. Okay? Pero pagka ordinary Sunday, 8:30 to 11:30 lang tayo tinatawag na Sunday school. Kaya reading Bible naman yung ginagawa natin. Kapag walang inihayag ang Diyos kay Pastor Eddie, kasi siya yung teacher natin, reading Bible. Sino rin nagbabasa ng Bible? Yung natapos niya na yung buong Bible. Bihira ako. Ako kasi nasa, ang konti ko pa lang, sa totoo lang, sa school kasi, yung aming professor, ang goal ng kanilang mga miyembro, at least sa 1 year, 10 times silang busin yung Bible. 10 times na ulit nilang mabasahin yung Bible. Pero yung professor namin, at least 20 times sa kanya, sa buong isang taon na maulit niya yung Bible. Continuous yun basa. Pero sa aming pag-aaral, para masigit mong maunawaan yung yung buong kasaysayan ng Bible, at least na malinaw mong maintindihan, basahin mo siya at least 50 times. 50 times. 15 beses mo dapat siya basahin para mas maintindihan mo siya ng higit na malinaw, sabi niya. Kasi hindi mo naman yun mape-perfect, mahiwaga at buhay ang salita ng Diyos. Pero ako naman, wala ko sa kalahati ng mga sinabi nila. Pero nag-pray ako, sabi ko, loobin mo Lord, na nawa kahit paano, higit, bigyan natin importansya pagbasa ng Bible. Ako naman, nakaka 6 times pa lang. Tagal ko rin nagbawala, 6 times pa lang, nakakaila sa kanila. Sila 20, 10 times sa isang taon. Kung kikwenta mo, ang dami na. Baka naka 50 times o 30 times na rin sila. Okay, kaya yun lang. Kaya, bakit ba natin kailangan masahin yung Bible? Okay, yun yung tanong. At, ano ba ang Bible? Okay, ang written word of God kasi, wala kasing ibang, ang tawag dyan kasi aklat ng kautusan. Okay, yan sabi ng Joshua 1:8, Brother Miron, aklat ng Joshua chapter 1, verse 8. Okay, nasa yung Bible dito. Ginagamit ko kasi medyo malabo yung ating paningin sa maliliit na letra, kaya apps tayo. Joshua 1:8. May mga Bible dyan, pwede natin basahin yan at samahan niyo ako sa pagbabasa. Sabi rito, nakaklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagkulay-kulayan mo iyon araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng kasaad doon. Sa ganun, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Pero bago yun, tayo muna mag-pray. Lord, salamat po sa umagang ito. Patubayan mo kami, buksan mo po ang aming spiritual na paningin at pandinig upang hindi namin malaman ang iyong mensahe, ang iyong buhay na salita na dapat namin dala-dala sa aming puso upang magamit habang naghihintay sa muli mong pagbabalik. Lord, linisin mo rin ang aming puso, isip. Kung kami may pagkukulang, iyong patawarin pa nyo kang maging karapat-dapat kami, Panginoon, sa salita mong banal na aming pakikinggan. Purihin ka, Panginoon, mangyari inyong kalooban, pagpalain mo ang lahat ng taong naririto, maging sa aming mga kapatid ang wala pa sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po, maging sa aming mga kapitbahay, sa harap sa likod, sa kanan sa kaliwa, na abutin ng iyong tinig, Panginoon. Ingatan, gabayan, at pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Purihin ka, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang lahat ng paramalang papuri. Yun, sabi naman ng Joshua, huwag mong kaliligtaan. Yan, no? Oh, isang pusong tapat yung nakalagay dyan, okay? Huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Sabi rito, Joshua 1:8. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi. Kaya, sino ang bubulay-bulay ng banal na kasulatan dito? Ang banal na kasulatan kasi, sa atin ngayon, sa ating mga Christian, itong Bible na binubuo ng 66 books. Okay po ba? 66 books mula Genesis to Revelation.
Yun po yung ating standard na Biblia na ating binabasa. 66 books. Yung iba kasi sobra eh. Babasa, ibang mga religion siguro 72, mga gano'n. Tama ba? 78, yung gano'n yung Bible nila. Pero ang ating standard book, 66 books. Kasi sa 66 books na yun, napatunayan ng bawat books ng bawat isa. Hindi mo na yan kailangan paliwanag pa ng iba. Pinapaliwanag ng banal na kasulatan yung kanyang sarili sa pamamagitan ng mga salita niya sa bawat aklat. Kaya yung bawat books na yan, may pinapatunawa, parang may witness. Wini-witness niya yung isang aklat na talagang ito ay totoong nangyari at totoong meron ito. Okay? Yung ibang books naman na idinagdag ng iba, hindi na patunayan na meron talaga nagpapatotoo doon. Kaya hindi isinama. Okay? Sa ibang pag-aaral may mga katawagan dyan, pero hindi natin pag-aaralan yun ngayon. Amen? Okay. 66 books lang ating aklat. At ang tawag sa aklat na ito ay kautusan. Okay? Anong tawag sa libro na ito? Aklat ng kautusan. Pero pastor, may ganun doon. Ang kautusan, di ba yung kay Moises lang? Tama. Diba? Kasi noon, oo. Sa Old Testament, ang tawag talaga kautusan. Yan. At sa panahon nila yun. At tumutukoy sa mga sulat na ginawa ng mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ng banal na spirito. Kaya kapag binasa natin yung ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang lahat ng mga nakasulat sa Bible ay pinatnubayan ng banal na spirito. Okay? At iyon ay naging dahilan yung Holy Spirit na nagtatatak sa kanilang isip at puso na isulat yung Bible. Ang tawag yan, sa sulat na yan, kautusan. Okay? Hindi lang yung mga Old Testament, pati itong sa New Testament, ang tawag yan, kautusan. Okay? Kautusan. Written Word of God. So, mas malinaw na, sa mas mababaw na ibig sabihin, ito yung sulat ng pag-ibig sa atin ng Diyos. Okay? Bakit? Ito kasi yung sulat na ito ay patungkol lahat sa ating Panginoong Hesus. Na nagbigay ng buhay sa cross. Kaya yung pinaka main point niya, yung John 3:16. Ngayon na lamang ang pag-alam natin lahat yan. Sino hindi alam ang John 3:16 dito? Konti lang. Meron kami nakakaalam, pero karamihan alam. Ngayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang bugtong na anak upang ang sino man, tandaan niya na, lagi niyong tatandaan yung word na sino man individual yun. Pag sinabing sino man, isa-isa yun, individual. Kaya kanya-kanya tayong dapat may gagawin na ugnayan sa Diyos. Okay po ba? Yeah, take note nyo ba lagi, pag nagbabasa tayo ng Bible, okay, yung kautusan na ito, yung Bible na ito, pag binabasa natin, karagdagan lang sa pagbabasa, kung paano natin binabasa, okay, dapat, lagi natin uunawain yung word na ginagamit. Okay? Pero sa pagbabasa natin ng Bible, dapat una, babasahin mo, syempre, yung panimula. Napakahalaga niyan, yung panimula. Pag binuklat mo siya yung books, nakita mo dyan, Brother Allen, yung panimula. Halimbawa, may unang books kang binasa, meron diyang panimula na nakalagay. Wala, buksan mo yung Genesis. Meron sa bago mag-Genesis, meron nakalagay dyan, na babasahin mo yung panimula. Okay? Yun. Para malaman mo kung ano, kung kanino at kung saan ito sinulat. Okay, tama ba? Bawa. Yan. Saan ba iba dito? Ang ibang books, sige, sabihin natin ibang books. O saan yung Testament? Sabihin natin, yung Testament na tayo nagsimula magbasa. Yeah, meron niyang panimula din. Sa lahat ng libro yan, hindi lang sa New Testament. Old Testament, meron din yan. Yan, ito tinatawag na panimula. Yan, yung Matthew. May nakalagay dyan panimula. Okay, nakita nyo na? Yan, lagi nyo babasahin yan para alam natin kung kanino at kung bakit ito sinulat. Okay, sa ganung paraan, madali mo siya maintindihan sa pagbabasa. Okay? Ano pa? Nung aklat na kautusan, kapag ito ay 66 books, binubuo ng yung Old Testament, ilan? Brother Miron? 39 books. Tama ba? 39 books? Bookses. Yun. Bookses.
At ang New Testament ay binubuo ng 27. Tama ba, Brother Neron? O, 27 at equivalent of 66 books. Tama ba yung computation natin? 39 plus 27. 66, tama. 66 books lang siya. At yun yung patunayan kasi ng bawat isa yung pinapatutuhanan ng bawat isang aklat. Kaya na nalathala ang banal na kasulatan. Okay? Malaga sa pagbabasa nito, basahin natin yung panimula. At advice ko para sa akin, base sa aking ang mga pakikinig din, advice ko pag nagbasa ka ng Bible, ang uunahin natin, yung Book of John. Advice ko lang, base lang sa aking ding mga pakikinig sa mga naunang nagbasa sa akin, sa mga mas nag-aral din. Advice nila na sa aking unang-unang pagbabasa nito, ang pinaka-the best ating basahin, Book of John. Pastor, pero bakit Book of John? Pero pwede naman kahit alin basahin mo, pero napakahalaga kasi ng Book of John. Ang John kasi, ang Book of John, ay ito yung aklat na higit na nagpapakilala sa ating Panginoong Hesus. O ngayon, ang tanong ay po, bakit naman po una higit sa ko dapat makilala si Jesus? Bakit? Sino nakakalam? May nakakalam ba? Bakit si Jesus ang kailangan natin unang makilala sa buhay natin? Bakit? Sabi kasi ng John chapter 14 verse 6, Brother Neron. John 14 verse 6. Sino nakakabisado ng John 14:6? Kasi si Sister Ninor. Ayan. John 14:6. Oh, kabisado niya. Sige na, okay na. Alam na namin. Kabisado mo na. Hindi kasi siya, ano yan, lagi niya naririnig sa akin. Opo, at saka nagbabasa din talaga siya. At lagi niya naririnig kasi yan. Sa mga Christian kasi gas-gas na yan. Yung John 14:6, John 3:16, Roma 6:23, Roma 3:23, 1 Peter 2:9. Yan yung mga gas-gas na verse ng mga Christian. Tandaan niya, kaya dapat alam natin yan. Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kasi ganito yan. May panahon ng lahat ng bagay. Ito ay, sa Bible kasi may tinatawag din common sense. Kaya gamitan din natin ng common sense. Okay? Si Solomon, may common sense din siya at tinuturo. Okay? At ganoon din si Jesus Christ. Halimbawa, yan yung sharing namin kahapon. Halimbawa, yung panahon, bawal ka magtrabaho kapag araw ng pamamahinga. Yung panahon nila. Okay, tama mo ba? Pero merong nalaglag na tupa sa balon. Tama? Ay araw ng pamamahinga yun. Ngayon, ayaw, hindi ka pwede magtrabaho. Anong gagawin mo? Tama? Gagawin mo yung mabuti o susundin mo yung kautusan nila? Susundin mo yung batas nila ng panahon? Hindi ba mas maganda yung gumawa ka ng mabuti? Tama mo ba? Ganun si Jesus Christ. Di ba mas maganda yung magpagaling sa araw ng pamamahinga kaysa wala kang gawin? Tama ba? May gawa ka ng mabuti, kaya common sense din. Pero di tayo tawag na common sense. Kaya sa pagbabasa ng Bible, kailangan mo rin ng common sense. At ang sabi ng mga ngaral, chapter 3, may panahon ng mga bagay. Brother Leron, mga ngaral, chapter 3, konting bilis sila kasi hanggang 9:30 lang tayo dapat matapos. Para marami tayong salita ng Diyos na malaman. Mga ngaral, chapter 3, alam, ang problema yung laptop natin ang hindi mabilis. Okay? Ang lahat sa mundong ito, sabi ron, ay may kanya-kanyang panahon. Okay mo ba? Ano yung sabihin niyan? Ang lahat sa mundong ito, may kanya-kanyang panahon. Okay? Ano ibig sabihin niyang may kanya-kanyang panahon? Kung baka sa bagay, may kanya-kanyang expiration date yan. Tama mo ba? Pag nakakuha ka lang ng sardinas, ito muna expiration date lang. Pag kinain mo yan, baka sumakit ng tiyan mo dyan. Tama ba? Ako nga nakain yung expired na Yakult eh. Na inom ko siya, nalasahan ko may himbul-mul na, naisipan ko, tignan ko, expired na pala, naluloko na, hindi ko na maigawa. Pinag-pray ko lang, Lord, nawa, hindi. Kasi masama yung tiyan ko, umiinom ako ng Yakult pag masama yung tiyan ko eh. Hindi ko lang basang expired na. Lalo na pasawa, patay tayo. Ginawa ko ng pray, Lord, hindi ko naman po kasi alam, sa sobrang gusto kong mawala yung sama ng tiyan ko, bigla ko na lang po inom, hindi ako nag-isip. Sorry po, ikaw ang tawad. Pero buti na lang, dinilig ako ng Diyos, hindi sumama pakiramdam. Umepekto pa rin yung Yakult. Okay, umepekto pa rin, kaya po rin lang Diyos. Okay, sabi rito,
Ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Amen? Ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay, ang panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbulot ng tanim. No, sila nila, tuloy po kayo na eh. Yan, tandaan niya na, ang panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, ang panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Ganyan na lang tayo, Brother Aaron. Balik tayo sa pagsilang. Ayan. May kanya-kanyang panahon. Sa mga Ngaral 3:2, balikan natin yon. Napakahalaga ng bukod dyan. Kasi sa dyan, tinuturo ang ating Panginoong Hesus ng higit sa lahat. Okay? Katunayan nga sa John 14:6, sinabi talaga doon na walang ibang daan papunta sa Ama, kundi si Jesus lang. Tama ko ba, nagkakaroon naman kayo ng konting ideya na kung bakit napakahalagang malaman agad natin yung aklat ng Book of John at makilala higit sa lahat si Jesus na punto ng aklat ng Book of John? May idea na kayo sa ating binasa? Nakigets nyo na yung idea na kung bakit yung Book of John ang una natin dapat basahin? Sabi kasi ng Book of John, si Kristo ang daan papunta sa langit. Tama, papunta sa Ama. Kasi yung Ama nasa langit yan eh. Ilan ang langit? Sa pag-aaral, sa Bible, ikatlong langit binanggit ni Pablo. Okay. Pero sa pag-aaral, meron tayong 4 na langit. Sa Google, sa AI, 3 lang yung langit na sasabihin sa inyo. Pero sa pag-aaral, merong 4 na langit. Ano yung unang langit? Himpapawid. Okay, yun, pag tumingin ka doon yung bata, nasaan naman naman yung mga ibon? Ayun, sa langit. Himpapawid. Tama ko ba? Lumingin naman yung mga ibon. Okay. Nasaan yung mga bituin? Doon sa langit. Langit din yung mga outer space. Tama ko ba? Kaya pangalawang langit, outer space. At ikatlong langit, ang sabi ni Pablo, meron akong tao na ipagmamalaki. Dinala siya ng Diyos sa ikatlong langit. Kaya bang hanapin ang Brother Aaron, ikatlong langit? I-type natin ikatlong langit. Para alam natin yung mga marami tayong matutunan, okay? Nire-reveal yan ng Diyos eh. Pero hindi... Okay na? Okay, yun. Saan yun? 2 Corinthians 12:2. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon na ang nakakalipas, hindi ko lamang matiyak kung iyo'y isang pangitain lamang o tunay na pangyayari, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Okay? So, ibig sabihin, may binanggit siyang ikatlong langit. Ang tawag doon, paradise. Okay? Paradise. Lucas 16:19 yan. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso at katulad ng sinabi ko, ang Diyos lamang nakakalam kung ito nga ay isang pangitain o tunay na pangyayari. 2 Corinthians 12:2-3. Ikatlong langit at sinabi doon, paraiso. At pinatunayan niya, gaya nga sabi ko, ang Bible, pinatutuhanan niya ng isa pang mga aklat. Kaya kung babasahin niyo yung Lucas 16:19, yung pinagdalahan ng mayaman at ng pulubi, yung pulubi dinala sa paraiso. Piling ni Abraham, tawag doon, paradise. At kung babalikan natin, hindi natin basahin kasi may nagpapadali tayo. Kung babalikan natin yung senaryo kay Jesus Christ nung pinako siya sa krus, yung isang pagnanakaw doon, yung isang thief, tama ba? Yung isa, inuya siya. Kung ikaw ang Kristo, maghimala ka. Ligtasin mo sarili mo. Damay mo kami. Tama ba? Ligtasin mo rin kami. Di ba? Sabi ng isa, tumigil ka, tayo ay makasalanan, karapat-dapat mapako. Pero, Jesus, sabi niya gano'n, kapag bumalik ka na sa iyong paraiso, isama mo ako. Tama ko ba? Ngayon din, sasama kita sa aking paraiso. Kaya doon pupunta yung mga nakakilala sa Panginoon, mga kumilala kay Jesus na mga namatay na sa paraiso. Tama po ba? Okay. Pastor, paano naman yung mga hindi kumilala kay Kristo? Ang tawag doon, Hades. Hades. Mundo ng pagdurusa. Amen? Okay na. Welcome kayo dito sa ating church, mga kabataan natin yan. Okay, may mga asawa sila yung children. Okay. Nasa na tayo? Ano na yung pinag-uusapan natin? Nasa? Hello? Nasa na yung pinag-uusapan natin? Nasa ikatlong
Langit. Ano yung ikatlong langit? Ano yung unang langit? Himpapawid. Pangalawang langit? Outer space. Pangatlo? Paradise. Pang-apat. Sa ano sa tingin nyo? Common sense. Kingdom of God. Throne of God. Okay. Common sense. Kaya may common sense tayo tinatawag. Okay, si Jesus gumamit ng common sense. Si Pablo gumamit din yan. Throne of God. Nasaan ba yung Diyos nang nilalang niya yung lahat? Yung mga langit, yung mga lupa, yung mga nilalang, maging tao. Nasaan ang Diyos? Nasa pinakamataas na langit sa kanyang trono. Nasa labas siya ng mga bagay. Kaya ang Diyos, wala siya sa oras. Tama po ba? Sa pag-aaral. Nakuha po ba natin? Tama po ba? O, ayun. Kaya huwag kayong magtataka sa Diyos, ha? Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Tungtungan niya lang yung mundo, hindi siya kasya sa mundo. Tama po ba? Kaya ginawa niya ang lahat, ang daigdig. Wala siya doon, nasa labas siya. Nakuha niyo po ba? Kapag gumawa kayo ng isang project niyo sa school, bawa, gumawa kayo ng bahay, yung magandang bahay, building, nasaan kayo nun? Nang ginagawa niyo yung building, nasa loob ba kayo ng building, ginagawa niyo siya? Tama mo ba? Nasaan kayo? Sa labas kasi maliit lang yung building na gagawin mo. At napakalaki mo na gumagawa. Tama ba? Ganon din ang Diyos. Tama mo ba? Unlimited ang Diyos eh. Hindi kaya sukatin ang kanyang kapangyarihan. Okay? Ginawa niya lahat ng bagay sa salita, pero iba sa tao. Nothing. Tama, tandaan natin yung mga word na ginagawa. Nothing. Bilalangin natin ang tao. Siya mismo ang gumawa ng tao. Tama ba? Kaya, pag nagbasa tayo ng Bible, yung mga word na ginagamit, i-verify natin yung singular, yung plural, term of word. Tama ba? Salitang pantukoy. Napakahalaga yan na dapat alam natin. Hello po, Tia. Ganda umaga po. Okay po ba? Ayun, yung ating mga kabataan yung nakaraang Sunday bumalik. Ang pangalan ng dalawa ito, ako to eh. Oh, yun. Para makala natin ng Panginoon. Yan, nakabalik sila. At aking kahin. Tia, welcome po kayo sa aming munting church na bibigyan ng Panginoon. Welcome po kayo. At si Pastora, asawa po niya, isang pastor. Si Pastora Lydia. Yan, parawa po natin ng Panginoon sa buhay nila. Pumili ng Diyos, okay? Yan yung favorite tayo kasi na meron tayong mga bago makasama. Dinadala na sila ng Panginoon dito. Amen? Dapat rin tayo manalangin na hindi lang tayo sinapakahalaga ng Word of God. Okay? Okay. Ano ba tayo nangyari? Ilan yung langit? 4. Verse 7, second heaven, third heaven, fourth heaven. Verse 7, himpapawid, second heaven, outer space, third heaven, paradise, fourth heaven, nandun yung trono ng Diyos. Okay? Throne of God. Okay? Pero nabanggit lang yan kasi ang pag-aaral natin, napakahalaga ng Bible. At napakahalaga, pag binasa yung Bible, basahin yung panimula. Okay? At i-verify yung word na ginagamit. Singular, plural term of word, salitang pantukoy, para higit natin maunawaan ito. At advice, para sa unang aklat na dapat mong basahin para sa akin at para sa mga nagpayo sa akin, Book of John. Bakit Book of John? Dito pinakilala si Jesus Christ ng higit sa nararapat. Pero bakit natin una dapat makilala si Jesus Christ? Common sense. Hindi natin alam kung kailan tayo lalagi sa mundong ito. Sa madaling salita, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay. Mga ngaral, balik ko doon. Brother Leron, mga ngaral chapter 3. Doon tayo nagmula eh. Tama po ba? Napakahalaga na binabasa natin ang Book of John. Bakit? Mga ngaral chapter 3, verse 2, ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay. Iakin mo uli sa mga ngaral chapter 3. Ang lahat sa mundong ito, mga ngaral 3:1, ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Amen? At ang sabi doon sa 2, ang panahon ng pagsilang, ang panahon ng pagkamatay. Okay? Meron tayong 4 na bagay na hindi maiiwasan. Okay po ba? Ano yung una? Tayo ay tumatanda. O sino rito yung pinanganak hanggang ngayon? Maliit pa rin. Tama po ba? Pumunta ka na sa school, umiyak ka pa. Pwede ba yun? Hindi pwede.
Nagkakasakit. Sino rito yung hindi nagkasakit simula ng baby? Hindi inubo? Hindi nilaglag? Tama ba? Minsan may malalang sakit. Tama ba? At pangatlo, ano ay? Tayo ay? Dead. Namamatay. Huwag niyo katakutan yung kamatayan. Okay? Lalo na kung nakakilala kayo sa Panginoon, blessing yun. Si Pablo ngayon nahanap yun, ayaw lang mangyari. Sabi ni Pablo, gusto ko lang mamatay kasi kukunin ko na yung corona ko at nilipan na ako sa magandang tahanan na hindi na nabubulot. Okay? Sabi ni Pablo. Kasi pag namatay siya, pumunta siya sa paraiso. Okay? At doon, maganda rin yung buhay niya. Sa Lucas 16:19, hindi na natin bubuksan, paliwanag ko na lang. Ang ganda ng buhay ng pulubi. Yung buhay siya, pulubi siya. Naghihintay siya sa mayaman na bigyan siya pagkain, kaya lang hindi siya binibigyan. Kinakain niya, inuhulog lang. Kasabi niya yung mga aso. Hindi siya binibigyan. Pero nung namatay siya, wow, nagulat yung, kasi sabay sila namatay ng mayaman eh. Yung mayaman napunta sa Hades, sa mundo ng pagdurusa, kasi hindi siya naging mabuti, hindi niya nakilala si Jesus Christ. At yung pulubi na kumikilala sa Diyos, dinala ng Diyos sa paraiso. At ang sabi doon, nakita niya, natanaw niya ang ganda ng buhay ng ng pulubi. Abang Abraham, sabi niya gano'n. Christian yun yung namatay na mayaman, Christian din yun, kasi ama niya si Abraham eh. Pero napunta pa rin sa impyerno. Kaya maging totoo tayong Kristiyano. Amen? Abang Abraham, kasi sa panahon natin, kapag sinabi mong Christian, yung naniniwala kay Kristo eh. Pero meron po talagang tunay na Kristiyano binabanggit sa Bible. Mamaya, papaliwanag natin. Kumanta, abang Abraham, nakita niya kasi yung pulubi na dating binibigyan niya, ayaw niya nga bigyan ng pagkain, punta sa paraiso eh. Ang ganda na ng buhay niya. Pwede bang buhayin mo si Lazaro at patakan ng tubig yung dila? Kasi hirap na hirap ako dito sa mundo kung saan ako naroroon eh, sa Hades. Mundo ng pagdurusa o impyerno na tinatawag. Kapag kasi sa dictionary, pagka sinerge mo yung Hades, ang lalabas, impyerno. Pero hindi pa talaga yun yung impyerno. Patikin pa lang yun. Sample pa lang yun. Mas mahirap sa impyerno. Pero pag nasa Hades ka na, sigurado ka na mapupunta sa impyerno. Hinihintay mo na lang yung pagdurusa mo na walang hanggan. Okay? Sa pag-aaral yun. Kaya napakahalagang alam natin yun para magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Diyos. Maraming tao hindi alam yan. Kaya ganun na lang kung paano mabuhay sa mundo, hindi na natatakot gumawa ng masama. Amen? Okay, kaya doon tayo. Kaya dapat natin unang basahin ang bukok dyan, kasi darating yung time na hindi natin alam talaga kung kailan tayo mawawala sa mundo. Kaya at least, mawala pa tayo sa mundo, nakilala natin si Kristo. Amen? Kasi pag nakilala mo si Kristo, kagaya ng magnanakaw sa krus, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Pero dapat yung Kristong kinilala mo, totoong Kristo, yung tunay na Kristo. Amen? Kasi maraming Kristo eh. Sa sabungan may Kristo din eh. yung sesentensya, Kristo rin tawag ito. Tama ba? Kaya dapat, common sense, yung totoong Kristo din kilala natin. Kaya napakahalaga sa pagbasa ng Bible, Book of John. At ang pinaka-the best na bagay na una natin gagawin, kapag tayo nagbasa ng Bible, kasi ang topic namin ngayon, pagbabasa ng Bible. Ini-impart natin yung magbasa ng Bible para makilala si Jesus. Sabi kasi ng John 14:6, Brother Leron, John chapter 14 verse 6, kung saan advice yung Book of John ang unang basahin. Kasi sa aklat ng John, sabi ron, sumagot si Jesus mismo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Okay? Hindi ka pwedeng dumiretsyong pumunta sa Ama, sa Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat. Pero bakit, Pastor? Anong dahilan? O sige, common sense. Sino ba yung Ama? Nalalapitan mo. Kilala mo ba yung Ama mo? Kilala mo ba yung Diyos Ama? Tama ba? Kaya kung bakit kailangan natin si Kristo? Pastor, bakit hindi ba pwedeng pupunta na lang ako sa Ama? Asan ba yung Ama? Hindi mo nga kilala yung Ama eh. Anong pangalan ng Ama mo? Tama ba? Kaya kung tinuturing mong Ama mo yung Ama, dapat kilala mo siya. At patutulungan ka ni Kristo ukol sa bagay na yan. Kaya dapat unang lalapit ka kay Jesus. Kaya sabi ng John 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo. Kaya dapat, una sa lahat na hakbang na dapat mong gawin, kilalanin mo muna si Kristo. At yung Book of John, yan ang unang aklat ng banal na kasulatan na nagpapakilala talaga sa sarili niya kay Kristo. Kaya kung babasahin mo yan, higit mong makikilala si Jesus Christ. John chapter 1, dumating ang salita at namuhay sa piling namin, yung mga ganong mga bagay. Okay? Kaya kapag nabasa tayo ng Bible, anong dapat natin gawin? Alamin yung panimula at alamin yung mga word na ginagamit, salitang pantukoy, singular plural, capital letter E na tumutukoy sa banal na spirito. Small letter E na tumutukoy sa espiritu ng tao at ang ibang mga espiritu. Tandaan natin kasi may mababasa ka dyan eh. Espiritu, maliit na letra. Ibig sabihin nun, espiritu lang natin yon. Espiritu lang na kung ano-anong mga nilalang. Pero pag nakalagay doon, espiritu na capital letter E, Holy Spirit ang tinutukoy doon. At ang Holy Spirit, isa sa triune God, okay? Sa Trinity. Isa siya sa Trinity. Ang Diyos natin ay isa na binubuo ng tatlong personalidad. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. At malalaman natin yan sa aking pagbabasa ukol sa bagay na yan. Okay? Pero wala tayo doon. Nabanggit ko lang. Kaya kapag nakita niyo yung capital letter E, pag Espiritu ang nakalagay, Holy Spirit yung tinutukoy, Diyos Espiritu Santo. Kapag small letter E, Espiritu natin, okay? Ng mga evil spirit, yan yung tinutukoy doon. Okay? Kaya napakalaga. Capital letter, ano pa? Salitang pangtukoy, singular at plural, term of word. Kailangan natin maintindihan yan sa pagbabasa ng Bible. At ang pinakamahalagang bagay na isa pang advice ko sa ating pagbabasa, mag-pray tayo. Okay? Pastor, paano ako mag-pray? Hilingin natin sa Ama, sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu. Para pumisan sa atin upang samahan tayo unawain yung ating binabasa. Kasi kung tayo lang, hindi talaga natin maiintindihan yung ating binabasa. Okay po ba? Paano manalangin, Pastor? Sabihin lang natin, Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko po ang iyong banal na Espiritu para pumasa akin upang samahan akong unawain ang iyong salita upang hindi kita makilala sa pangalan ni Jesus. Amen. Tsaka ka magbasa ng Bible. At ang napakahalagang bagay na dapat din mong parte, may part ka dapat gampanan doon eh. Ang sumampalataya. Ang maniwala sa iyong ipinalangin sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na talagang makikilala mo siya sa pagbabasa ng banal na kasulatan na nais mong basahin upang higit mong makilala yung Diyos na dapat mong kilalanin. Amen? Tama mo ba? Naiintindihan naman. Kahit paano. Ilan yung ating books sa Bible? 66. Binubuo ng Old Testament, ilan? 39 books. Tapos, 20 sa New Testament, 7 books. Sa pagbabasa, ano ang dapat natin sa alang-alang? Basahin ang panimula. Okay. Ano yung advice na una nating books na dapat basahin? Book of John. Bakit? Kasi dito ipinakilala si Jesus na napakahalaga. Bakit? Para anytime na ano man ang mangyari sa atin, nakilala na natin si Jesus. Eh bakit kailangan ko makilala si Jesus? Para ako ay maligtas. Okay. Bakit ba tayo pumunta ng church? Ang tanong, para yung talagang sagot natin, bakit ang lahat ng tao pumupunta sa church? Para tama po yung sambahin, pero ang unang konsepto ng tao talaga para maligtas. Para mabawasan ng kasalanan. Ba't kailangan mabawasan ng kasalanan? Kasi may impyerno. Tama po ba? Na kinaiilagan ng tao. Tama naman, tama yun. Tama po yun lahat, tama. Pero ang tunay na dahilan para tayo maligtas, yung makilala natin si Kristo. At makikita natin yan sa kanyang banal na kasulatan, sa pamamagitan ng Holy Spirit ay padadala niya sa atin, mauunawaan natin ang lahat ng bagay na dapat nating maintindihan para makilala natin ang totoong Diyos na dapat natin sambahin. Amen? Kaya anytime na anuman ang mangyari sa ating buhay, ligtas tayo. Wala na tayong dapat ipangamba.
makakamtan mo na yung totoo mong tahanan. Kasi tayo ay mamamayan ng langit. Etong puntong ito na ginagalawa natin, hindi ito ang tunay nating tahanan. Estranghero lang tayo rito. Tayo mga steward lang ng Diyos. Tagapag-alaga, tagapag-ingat, at katiwala ng Diyos. Kaya dapat maging katiwa-tiwala tayo sa buhay na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. At dahil yung panahon, iiwan na natin ang mundong ito. Ako, ang dami ko lang mahal sa buhay na wala. Yung nanay at kapatid ko, magkasunod, namatay. Isang buwan lang. Ay, minamalas yung pamilya nyo. Narinig ko yun. Magpaano kayo, magpatawag yung pausok-usok. Gano'n. Kasi may salap sa inyo. Kami ng mga ngaral, may panahon ang pagkamatay, panahon pagsilang nakatakda yun Kaya lang hindi natin alam yun. Nakatakda silang magkasunod mamamatay, nakasulat yan Sa aklat Ikaw, ako halimbawa, Ronnie Peral, pinanganak ka October 1, 1980, ganitong taon ka rin mamamatay. Hindi ko na may iwasan yun kahit saan pa ako magpunta. Tama po ba? Kahit ako pa ang pinakamayaman sa mundo, kagaya ni Michael Jackson. Sabi ni Michael Jackson, 150 years old ako, mamamatay. Natulog siya sa kapsula para bumaba yung buhay niya, oxygen. Di ba? At uminom siya ng mga vitamina. Kung ano-ano ginawa niya, anong nangyari? Namatay rin siya. Ilang taon namatay si Michael Jackson? 50 na mahigit. Kasi yun ang nakakatagdang buhay niya Merong namamatay pinanganak kasi nakatanda yun Wala tayong makagawa doon. Biblia yun ang nagsasabi. Yung salita ng Diyos. Kaya kapag binawasan natin, nilagdagan ito, Revelation 22, Brother Neron. Revelation chapter 22 sa dulo, Brother Neron, Revelation. Ingat tayo dyan kasi hindi natin pwedeng magsabi ng hindi totoo kasi magkakasala tayo. Yan. 19. 18 muna, magsimula tayo sa 18. Basahin nyo lang, malaki naman. Kung may Bible kayo dyan, samahan nyo ako. Akong si Juan ang nagbibigay babala. Nagbabala sa atin Nang babala sa sino mang makakarinig sa mga propesiya na nasa aklat na ito, itong Bible. Ang sino mang magdadagdag sa nilalaman na aklat na ito ay daragdagan ng Diyos na patay. Ng parusa. Tuloy ko na lang. Idadagdag sa kanya ang mga salat na nakasulat dito. Ang sino mang mag-alis ng anuman sa mga propesiyang narito ay aalis siya naman ng Diyos ng karapalan ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay at sa banal na lungsod na binabanggit dito. Hindi ka makakapunta sa kaharian ng Diyos. Tama mo ba? Kaya kapag dinagdagan mo yung nakasaan sa Bible, patay ka dyan. May kasalanan ka at may sumpa na idaragdag sa'yo. Salot, sabi ron. Kapag naman binawasan mo, hindi mo tinuro, yung dapat mong ituro na dapat malaman ng tao, hindi ka maliligtas. Impyerno ka sa madaling salita. Kaya tayo, hindi natin pwedeng, hindi ituro yung mga nalalaman natin sa salita ng Diyos. Masakit man ito o hindi. At hindi rin natin kung pwede bawasan. Kasi hindi naman tayo maliligtas. Tama po ba? Kaya kapag dinagdagan mo, kayo pinamalas kayo. Kasi silid-silid yung namamatay sa inyo. Kawawa siya kasi dinagdagan niya yung nakasaad sa Bible. Wala namang binanggit sa Bible nun Tama ba? Kaya kawawa yung tao niya. Kaya pagkagalang pinagpe-pray ko na lang sa sarili ko, Lord, patawarin mo siya. Hindi niya alam ang kanyang sinasabi. At Lord, imulat mo ang kanyang isip para makilala kanya at malaman niya ang iyong salita upang siya'y maligtas. Amen? Kasi wala akong magagawa kapag sinabihan ko siya, magdidibati lang kami, mag-aaway lang kami. Tama mo ba? Kaya pagpapakumbaba, ipinagpe-pray ko na lang siya sa sarili ko. Kasi kung sasagutin ko siya, baka hindi niya magustuhan, baka magalit pa siya sa akin. Tama? Magkakaalo lang kami, kaya hinahayaan ko na lang, pero pinagpe-pray ko. At hiniling siya magkaroon ko ng pagkakataon na ibahagi yung salita ng Diyos na natututunan ko. Amin po ba? Kasi yun ang nararapat. Malinaw, sabi ng pahayag, Revelation 22:19. Huwag nating bawasan at dagdagan ang salita ng Diyos. Magkakasala tayo. Kaya sakto na dapat natin ituro ang salita ng Diyos. Amen? Tandaan natin na may panahon ng lahat ng bagay, panahon ng pagsilang, panahon ng pagkamatay,
Kaya isipin natin sa buhay natin ngayon, ang pinakamahalagang bagay na dapat natin gawin bago dumating sa atin ang panahon natin. Ano yung pinakamahalagang bagay? Sabi ng John 14:6, sinabi ni Jesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya hanggat buhay tayo, dapat kilalanin natin si Jesus Christ sa ating mga buhay habang may panahon pa. Amen? Tanggapin natin siya sa ating puso bilang sariling Panginoon, Hari at Diyos ng ating buhay. Nang sa ganon, kagaya ng magnanakaw sa krus, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa kanyang lahat ng pangalan at puri at nawa, meron tayong natutunan sa may exhortation na ating pinag-aralan. Amin po ba? Napakabuti ng Panginoon. Ang ibig ng Diyos, lahat tayo ay maligtas. Kaya kailangan lang natin makinig, kailangan natin buksan ang ating puso sa Kanya na nagpapahayag nito. Alamin natin ang nilalaman ng banal na kasulatan, hilingin natin ang banal na Espiritu, ang Diyos Espiritu, para pagisan sa atin upang magkaroon tayo ng discernment na laging hinahanap ang kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Amen? Tayo mag-pray sa umagang ito. Lord, salamat po sa iyong mga salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon, at purihin ka at pagpalain mo yung mga taong naririto, Panginoon, na nawa, marami silang matutunang mga salita mo na dapat nilang malaman dahil ngayon, Panginoon, yung nangyayari sa mundo namin, yung mga digmaan, ngayon, nag-open na naman ng digmaan ng Iran at Israel, Panginoon, mga sign na nakalagay sa banal na kasulatan na talagang mangyayari ito. Lord, hindi kami nababahala dahil alam namin mangyayari mga bagay na yan, Panginoon. Pero kami lumahiling sa iyo, Panginoon, bago dumating ang araw, Panginoon, o bago mo kami kunin sa aming buhay, higit na dapat, Panginoon, na makilala ka namin at maging handa kami, Panginoon, sa araw na iyon, Panginoon. Gusto namin makapiling ka, Panginoon, at Lord, inihiling namin ito sa iyo. Huwag mo kaming kalimutan, kagaya ng di mo pag-imot sa magnanakaw sa krus na sinabi mo nung oras na yun, ngayon din sasama kita sa akong paraiso. Kami din, Panginoon. Huwag mo kaming kalimutan. Isama mo kami sa iyong paraiso. Salamat, Panginoon. Pangahawakan namin ang iyong katapatan at iyong pangako. Ikaw si Yahweh kapag sinabi tiyak iyong gagawin. Purihin ka. Salamat, Panginoon, sa karunungan, sa iyong salita na iyong pinagkatiwala sa amin. Isang malaking karangalan na ito'y aming napakinggan buhat sa iyo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Okay. Kung sana kayo tanungin kung gusto nyo magtanong, kaya wala tayong oras. Next week na lang, okay? Next Sunday na lang. Sa mga gustong magtanong, pwede po kayo magtanong doon para masigit tayong malinawan. Okay? Pwede na po tayo mag-CR, tapos magsimula na tayo sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Meron po tayo CR sa labas. Okay? Sa mga gustong mag-CR muna, pwede po. Habang naghihintay sa iba. Parang ma-echo. Oo nga. Yung battery okay po.